Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. The country's friendly station, Radio Natin. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and players, music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Your favorite radio. Your radio. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company. MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isayos po ang ating orasan, ganap na pong 4:00 in punto ng magandang hapon. Bismillah, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon na Pilipinas. Magandang hapon na Bangsamoro. Ngayon po ay araw ng Saturday, April 18, 2026. At unang araw naman sa buwan ng Zulhijjah, year 1447 para po sa Hijri Islamic Calendar. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head at aming news writer. Sa ngalan po ng aming mga kasamahan. At sa ngalan po ng ating mga media technicians.
Media Engineers at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome aboard sa programang Arangkada Balita Saturday Edition. Again, ngayong araw po ng Sabado, April 18, 2026. Sa ngalan po ng aking partner, radyo natin na Analisa Abbas. Ako po muna ang inyong mga kasama ngayong araw na ito, ang Saturday edition ng Arangkada Balita. Ako po si radyo natin na Noronisa Mamintal Kusain. Three minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ang time check na yan ay atid sa atin ng Ministry of Labor and Employment or MOLEBARM. Yan po ay sa pamumuno ni Minister Dato Muslimin G. Sema. Oras atid din sa atin ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITP. Hatid din sa atin ng Al-Raiz Coca-Cola Ventures Corporation. Yan po ay sa pamumuno ni Sir Abedin Ali. Oras at din sa atin ng Sir Swats Service Center. Four minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Once again, ito po ang Arangkada Balita, panghapong News and Public Affairs ng himpilang DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Kumusta po ang ating mga masugid na taga-subaybay? Sa araw na ito ng Sabado, na patuloy pa rin ang nararamdamang sikat, mainit na sikat ng araw at mainit na panahon. Huwag po nating kalimutan mga kaibigan na nasaan man tayo naroroon ay huwag pong kalimutang magdala ng tumbler, magdala ng reusable na lagayan po ng water para lagi po tayong hydrated. Lalo pa tayo ay pinapawisan under the sun. Huwag po nating kalimutan na uminom ng maraming tubig. 8 hanggang 10 baso, kada araw or everyday po yan, mga kaibigan. Ang programang ito, ang Arangkadang Balita, ay lagi pong nagpapaalala na kailangan po tayong laging stay healthy. Ayan po. Dahil mainit ang panahon, unang-unang pangangailangan natin ay paano natin ma-maintain ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-maintain ng ating pag-inom ng tubig. Kumusta ang ating mga listeners dito po sa lungsod ng Cotabato? Yung ating mga listeners dyan po sa may 13 barangays na affected po na hanggang ngayon ay wala pa rin pong tubig. Pahirapan na po talaga sa ating mga mamamayan, sa ating mga kababayan. Sa 13 barangays na yan, nako, sana ho ay ma-resolve na ho, Oo. Dahil yan po ay isa sa mga napakahirap na sitwasyon ang mawalan po ng tubig ang isang lugar. Ay buti sana kung may tubig poso tayo. 'Di ba? So, doon po natin lubos na kailangan pala natin aside from source of water mula po sa water district, ay kailangan din po natin ng source of water na katulad ng mga tubig poso. Ayan. Oo, as long as ito ay malinis, ay dapat po na pahalagahan natin na magkaroon sana tayo ng mga ganyan. Oo, para po sa alternative na solusyon na magkaroon tayo ng water supply. Sana ho ay masolusyonan ito agad, Pahirapan po ito sa ating pong mga kababayan sa 13 barangays na yan na apektado. Dahil nga po sa, yung limitadong supply, At dyan po sa affected area, dyan po banda sa may biniruan na water, Oo. Dahil alam natin ang sanhi nito, how many months na ba? Oo, mahigit 1 buwan na ba na walang ulan? Wala tayong naranasan na ulan. Oo, dito po sa kahit palibutan tayo o napaligiran ng tubig,
ng water forms. Ano ho? Meron tayong river. Nandyan po ang Rio Grande de Mindanao. Tama ba? Oo, nandyan yung nandyan yung malapit tayo sa dagat. Oo, pero sa kabila niyan ay kapos pa rin tayo sa tubig, ano ho? Oo, kaya pahirapan po 'yan para po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Cotabato. Eight minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. At ngayon, dadako na po tayo sa ilan sa ating mga balita na nakalap ngayong araw ng Sabado, Saturday edition po ng Arangkada Balita. Again, sa ngalan po ni radyo natin, Analiza Abbas, ako po muna ang inyong makakasama, ang inyong radyo natin, Noroni sa Mamintal Kusein. Sa ating paunang balita, nagpulong ang Committee on Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Transition Authority o BTA upang talakayin ang mga mahahalagang panukalang batas at resolusyon na inirefer sa committee na ginanap noong ika-13 ng buwan ng Abril taong 2026. Kabilang sa mga tinalakay ang BTA Bill number 420 na naglalayong itatag ang Salamat Hashim Boarding Madrasa. Tinatakda ng panukalang batas ang mandato, instruktura at balangkas ng kurikulum ng nasabing institusyon, pati na rin ang paglalaan ng pondo para sa operasyon nito. Sinulat ito ni Member of the Parliament Abdul Basit Benito at inirefer sa Subcommittee on Madaris na pinamumunuan ni Member of the Parliament Abdul Wahab M. Pak. Layunin ng panukalang ito na magbigay ng full-time residential education para sa mga mag-aaral mula sa grade 7 hanggang grade 12. Samantala, pagsasamahin nito ang mga asignaturang secular at mas binaigting na pag-aaral tungkol sa Islam, kabilang ang Quran at wikang Arabic, habang hinuhubog din ang kakayahan sa pamumuno ng mga estudyante. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan umano ni MP Susana Anayaten, Vice Chair ng Committee on Basic, Higher and Technical Education or MBHTA. Samantala, itinanghal na overall champion ang Division of Cotabato City sa katatapos lamang na Fit Barma Amit ngayong 2026 matapos makapagtala ng total of 116 gold medals mula sa elementary at secondary level or category. Nasa pangalawang pwesto o itinanghal naman na first runner-up ang host province na Maguindanao del Norte na may kabuang 71 gold medals. Sumusunod ang Maguindanao del Sur na nakakuha ng 58 gold medals, habang nagtalaman naman ng 33 gold medals ang Tawi-Tawi. Ipinaabot ng Bangsamoro Government ang taus-pusong pagbate sa lahat ng mga manlalarong estudyante, mga coaches, mga guro, mga taga-suporta na naging bahagi ng Barma Amit. Binigyang diin ng Bangsamoro Government ang kahalagahan ng dedikasyon, disiplina at kahusayan na ipinamalas ng mga delegates sa buong kompetisyon. Samantala, dadagpa ng Bangsamoro Government ang tagumpay ng bawat delegasyon ay hindi lamang karangalan para sa kanilang lugar, kundi nagsisilbi ring inspirasyon upang higit patatag ang pagkakaisa sa rehiyon ng Bangsamoro sa larangan ng sport.
Oras natin ay 12 minuto makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Arangkada Balita Saturday Edition. Samantala, isang makabuluhang pagpupulong ang isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Tugunan sa Special Geographic Area or SGA BARM. Ito ay sa pamumuno ni Mayor Abdullah P. Abbas kasama ang mga Irrigators Association or IA sa naturang bayan na naginanap sa conference room ng Municipal Sub-Office sa Manualan o Manualanan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan ng mga IA, National Irrigation Administration, Maliligaw River Irrigation System at iba pang ahensyang may kinalaman sa agrikultura upang mapanatili at mapaunlad ang produktibidad ng mga magsasaka sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Dumalo naman sa naturang pagpupulong ang mga IA President at kanilang mga opisyal, IA Federation President, kinatawan mula sa Philippine Coconut Authority or SGA, Maguindanao PCA, Philippine Crop Insurance Corporation at 12, Municipal Agriculture Office sa pangungunan ni Division Head Pahima Ismael at Municipal Administrator Engineer Nasjahane G. Umbi JD. Kabilang din sa nanguna sa pagpupulong si Sangguniang Bayan Member Tani K. Mandas na siya ring nagsisilbing presidente ng Crislam Irrigators Association sa Barangay Panikupan. Sa pulong ay nagbahagi ang bawat IA President ng kanilang mga mungkahi at rekomendasyon upang higit pang mapalakas ang sektor ng palayan sa bayan. Samantala, patuloy namang inaasahan ang mas pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya upang masuportahan ang pangangailangan ng mga magsasaka sa Tugunan. Fifteen minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Samantala, isinagawa ng United Bangsamoro Justice Party or UBJP, Datuudin Sinsuat Chapter ang Grassroots Leadership General Meeting kamakalawa ika-16 ng Abril taong kasalukuyan sa Smile Covered Court, Barangay Corintham, Datuudin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pinagunahan ni UBJP Municipal Chief Executive at Datuudin Sinsuat Mayor Abdul Main Baba Abbas, kasama sina Chief Security Kagi Amin Salik, mga leader ng MILF at iba pang miyembro ng partido. Dumalo rin sa aktibidad sina BTA Deputy Speaker MP Attorney Lanang T. Ali Jr., Ustaz Sagir Salindab at Sheikh Lukman Sultan. Samantala, nagbigay din ng kanilang suporta at dumalo ang iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ng daan-daang miyembro at leader ng UBJP, MILF at mga grupo ng mga kababaihan. Tinalakay sa pulong ang kahalagahan ng pagkakaisa at ang mga kasalukuyang isyo sa rehiyon ng Bangsamoro. Samantala, inaasahan sa pamamagitan ng pagtitipon ay nabigyan ng linaw sa mga dumalos sa naturang aktibidad. Seventeen minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon, tayo po ay magbabalik. Makaraan lamang ang ilan sa ating mga commercials.
Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Your sight is our priority. Your eyes deserve expert care. At Glang Eye Care Clinic aims to prioritize the sight of every Filipino. It is our humble honor to extend our dedicated service into the constituents of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We help you see life clearly from eye exams to advanced treatment. Your trusted specialists are here for you and your family. Visit Glang Eye Care Clinic, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang, a clinical optometrist licensed on Philippine Professional Regulation Commission, located at 2nd floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. For your inquiries, you may call or text at cell phone number 0966-024-6066. Email at glangecc@yahoo.com. Remember the name, Glang Eye Care Clinic. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets.
inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole and Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Song sponsorship brought to you by Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Radio natin, radio Arrancada Balita. Arrancada Balita. Arrancada Balita. 25 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon, nagbabalik po ang Arangkada Balita Saturday edition. Again, ngayon po ay ika-18 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan or 2026. At unang araw naman po sa buwan ng Zulqaida, year 1447, para naman po sa Hijri Islamic calendar. Arrancada Balita. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating balita, dumako naman po tayo sa ating balitang nasyonal. Matindi umanong sinupla sa kaitinaboy at tinawag na nonsensical ni Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson ang prejudgment ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kung paano boboto siya at ang iba pang senador sakaling umabot sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na kinontra ni Lacson ang pahayag ni Panelo na siya, si Senate President Vicente Soto III at sina Senator Riza Hontiveros at Francis Pangilinan ay boboto para i-convict ang Vice Presidente. Binigyang diin ni Lacson na bilang mga posibleng senator judges, kailangan nilang maging maingat sa kanilang mga pahayag, lalo't mahigpit na binabantayan ng publiko ang kanilang bawat galaw. Dagdag pa ni Senator Lacson, wala silang dapat na maging batayan sa pagpapasya kundi ang ebidensya dahil mapupuna sila ng publiko kung boboto silang mag-config kahit mahina ang ebidensya o mag-acquit kahit malakas ito. Binanggit din ni Lacson na ang saving grace ni Panelo ay ang kanyang anak na si Salvador Paulo Panelo Jr. na anya ay maayos ang asal.
Samantala, pinaalalahanan din ni Lacson ang kanyang mga kapwa-senador na umiwas sa pagbibigay ng komento hinggil sa posibleng merito ng impeachment case laban sa Vice President dahil sila ay maaring magsilbing senator judges. "28 minutes makalipas ang alas 4 magandang hapon. Samantala, patuloy na isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagpapatibay ng edukasyon para sa mga guro. Isang hakbang na may layunin na napag-uugnayin ang teacher education curriculum, pagsasanay at licensure examinations. Ganito ang panawagan ni Gatchalian sa isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ng mga Teacher Education Institutions or TEIs at ni Dr. Penny A. Bishop, Dean ng Boston University Whitlock College of Education and Human Development. Sa naturang pagpupulong, pinuna ni Gatchalian ang hindi pagkakapantay-pantay ng kalidad ng teacher education sa bansa. Batay sa datos ng Teacher Education Council o TEC, lumalabas na 2% lamang o 35 sa 1,500 na TES ang itinuturing na Center of Excellence. Samantala, ibinahagi rin ni Gatchalian na nasa pagitan ng mga taong 2021 at 2025 ang average passing rate para sa elementary education takers ng Board Licensure Exam for Professional Teachers ay 50%, samantalang 57% naman para sa mga secondary education takers. Ibinahagi rin ni Gatchalian ang ulat ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM second kung saan ay lumalabas na sa 62% ng mga high school teachers ay nagtuturo ng mga subject na hindi naman nila pinag-aralan noong kolehiyo. Upang umano matugunan ang mga hamong ito, ay inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 52 na layong amyendahan ang Philippine Teachers Professionalization Act of 1994 or Republic Act No. 7836. Balita! 30 minutes makalipas ang alas 4 na magandang hapon. Maaari umanong imbitahan ang Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig. Ang nadakip na ex-Representative Elizalde Saldico kapag formal lang naihahin ang partial committee report sa flood control scandal. Kasama umano rito si Orly Gutesa at ilang dating sundalo na nag-angking naghatid ng 805 bilyong piso kickbacks mula sa maanumalyang flood control projects sa iba't ibang personalidad batay sa utos niko. Sa pahayag ay sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na ang mga testimonya ni Gutesa at ng mga dating sundalo ay interconnected kay Ko. Ayon pa sa kanya na si Ko na nagsilbing chairman ng House Appropriations Committee ay maaring makapagbigay ng malaking ambag sa mga pagdinig dahil inilalarawan itong arkitekto ng mga anomalya sa flood control. Sinabi din ni Lacson na maaring imbitahan ng panel ang iba pang personalidad tulad din na dating Undersecretary Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandamen kung mababanggit sila ni Ko sa kanyang testimonya. Anya ay hindi sinama sa konsiderasyon ang mga naunang pahayag ni Ko sa social media
dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa o saklaw ng mga batas ng Pilipinas. Tungkol naman kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Lacson na hindi maaring ipatawag ng Senado ang Pangulo dahil sa prinsipyo ng separation powers, habang ang anumang imbitasyon kay Romualdez ay dapat idaan sa Office of the Speaker bilang bahagi ng interparliamentary courtesy. Thirty-three minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Arangkada Balita Saturday edition. Again, ngayon po ay araw ng Sabado, April 18, 2026 at unang araw naman po ng Dhul-Qaeda, year 1447 para po sa Hijri Islamic Calendar. At ngayon, dadako naman po tayo sa ating balitang mula sa ibayong dagat. Nagbabala ang Iran na muling isasara ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagharang sa mga Iranian port. Ito ay ilang oras lamang matapos i-anunsyo ang tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos ang ceasefire deal ng Lebanon at Israel. Nagdulot ang anunsyo ng positibong pananaw sa mga investor at umaasa rin si US President Donald Trump na ang peace deal ay malapit ng maisakatuparan. Dinagdag ni Trump na pumayag umano ang Iran na isuko ang uranium. Samantala sa kaugnay na balita, bumagsak ang presyo ng langis habang umakyat ang global stock markets matapos ideklara ng Iran ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa commercial shipping. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, papayagan na ang pagdaan ng mga barko bilang bahagi ng umiiral na ceasefire sa Lebanon. Dahil dito ay bumaba ang presyo ng Brent at WTI crude sa ibaba ng $90 kada bariles mula sa halos $120 sa kasagsagan ng tensyon sa Middle East. Nagtala ang Brent ng $90.38 kada bariles, bumaba ng 9.10% habang positibo ang galaw ng mga merkado sa Europa at Estados Unidos. Sumipa naman ang S&P sa 500 sa panibagong record na 7,126.06 habang kapwa tumaas ang halos sa 2% ang stock market sa Frankfurt at Paris. Ayon sa mga analista, agad na naramdaman ng merkado ang epekto ng pagluwag ng tensyon sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ni US President Donald Trump na malapit na umanong magkaroon ng kasunduan sa Iran, bagamat may ilang issue pa rin pinagtatalunan, kabilang ang usapin sa nuclear materials ng Tehran. Sa kabila nito ay nananatili umanong maiangat ang shipping industry na humingi pa ng malinaw na gabay sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa nasabing rutang dinadaanan ng isang kalimang bahagi ng global oil supply. "37 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon na tayo po ay magbabalik. Makaraan lamang ang ilan sa ating mga hanap buhay.
Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside, and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Song sponsorship brought to you by Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Arrancada Balita. Arrancada Balita. 40 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Nagbabalik po ang Arrancada Balita Saturday edition ng himpilang DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. Again, sa ngalan po ng aking partner, every Saturday, radyo natin Annalisa Abbas. Ako po si radyo natin Oronisa Mamintal Kusing. Kumusta po ang ating mga tagapakinig, ang ating mga taga-subaybay? Bago po tayo magpapatuloy sa iba pang usapin na dito po sa programang Arrancada Balita, ay nako, binabati muna natin ating mga listeners sa pitan ng kanilang mga radyo. At siyempre, watching from Saudi Arabia ngayon ang aking tita na si Bay Ngan Mastura. Kumusta ho dyan sa Middle East, particular dyan sa may Saudi Arabia? Sana ay lagi po tayong okay dyan. At siyempre, ang iba pa pong mga OFW kung sa mga dako ng mundo. Lalong-lalo na sa mga affected country, ano? Gawa nga ng kaguluhan sa Middle East. Sana ho ay matapos na ito. At ito nga po ay may nagkaroon na po ng ceasefire between the Lebanon and the Israel. So, ibig po sabihin yan ay isa na namang panibagong magandang balita, no? Oo, sana po ay nasagot ang ating mga dalangin, ang ating mga dua na may katapusan na or matapos na ho ito pong kaguluhan sa Middle East. Dahil talaga naman pong sobrang apektado po ang lahat. Oo, ang lahat po ng hindi lang sa sa mga overseas Filipino workers.
Pati po of course dito po sa Pilipinas dahil alam na po natin na number 1 sa listahan ng krisis pag nakaranas ng krisis sa produktong petrolyo ay ito pong Pilipinas. Kaya talaga naman pong pahirapan sa atin, ano? Oo, hindi po kailayan. Pero, as of this moment ay nako. Pero wag mo naman na tayo sanang sobrang masaya. Dahil hindi pa po talaga bumababa sa 100 pesos. Ito pong presyo ng diesel kada litro. Oo. Pero yung gasolina po, nasa 80 pesos na po. Ito pong presyo ng gasolina. Pero as of this moment, mga kaibigan, dito po sa lungsod ng Cotabato na kung saan ay makikita natin sa iba't ibang gas stations, ano, na nasa 19 pesos. 119 pesos po. Yung iba ay nasa 120 plus pa po. Hindi pa po bumababa ng ganun sa 119 pesos. Pero pag pupunta tayo sa Isulan, sa kabilang lugar tulad ng Isulan, sa ibang lugar tulad ng Isulan ay nasa 115 pesos na po ang presyo ng diesel kada litro. Ayan. So, good news po ito para po sa ating mga kababayan. Maging anuman ang iyong profesyon. Kung wala ka mang sariling sasakyan, wala kang private vehicles, meron man o wala, ay isa pong magandang balita na sana ho ay tuloy-tuloy na po na mangyayari. Ito pong tinatawag na big time oil price rollback. Ayan. Asahan po natin yan mga kaibigan, ano? Sana po ay lahat niyan ay matutupad. Ito pong oil price rollback or big time oil price rollback na tinatawag. So, posible po ang posible ang hanggang 26.50 pesos kada litro na rollback, particular na sa presyo ng crudo or diesel. So, batay po mga kaibigan sa full average ng trading sa Mean of Platts, Singapore, ito pong tinatawag na MPS. At foreign exchange rates po mga kaibigan, sinabi po ng industry source ngayong araw ng Sabado na ang presyo po sa kada litro ng diesel ay posibleng mabawasan. Yan, excited na sila, no? So, magkano ba? Mabawasan umano ng mula 24.50 pesos hanggang 26.50 kada litro. This coming April 21. So, ilang araw ba yun? So, today is April 18. So, that means this will be on Tuesday. Okay. So, yan po ay sa susunod na Martes. Kasi Sabado po ngayon. So, ibig sabihin ay 3 araw. So, pag nabawasan po ng 26.50, maging ano na ba? So, ibig sabihin, bumaba na po, nasa 100, bumaba na po sa 100 pesos. Ayan. So, alhamdulillah for that, ano? Oo, good news po talaga para po sa atin. Lahat po, apektado tayo, pati po yung mga regular na, karaniwang mga mamamayan. Siyempre, pag magkaroon po ng price hike, ay hindi po maiwasan, natataas na din ang presyo ng pamasahe o ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, posible rin umano ang 2.50 pesos hanggang 3.50 pesos kada litro ng tapyas sa presyo ng gasolina. So, ibig sabihin, sa gasolina po mga kaibigan, ay baba ito ng 2.50 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, mas malaki po sa yung rollback ng presyo ng crudo. Nasa 26 or nasa 24.50 pesos hanggang 26.50 pesos. So, magkano na lang ba? Let's say 119 pesos sa ngayon, yung presyo ng crudo or diesel. So, 119 pesos. So, ima-minus mo yung 26 pesos. So, ano ba? Magiging magiging hindi na umaabot ng 100 pesos, nasa 93 pesos. Tama ba? Oo. Nasa 93 pesos. Pero sana, babalik nila to sa dati,
nasa 60 pesos or 50 pesos plus. Ayan. So, malapit-lapit na rin po. Sana ho ay matuldukan na po ito pong kaguluhan sa ibayong dagat. Particular po sa Middle East. So, gaya po ng naiulat natin kanina, no? Na ito pong pagbagsak ng presyo ng langis. Habang umaakyat po ang global stock markets, matapos ito pong ideklara ng Iran, ito pong muling pagbubukas ng Strait of Hormuz sa commercial shipping. Ayan, so makakadaan na po yan, ano? So ayon po kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, na papayagan umano na ang pagdaan ng mga barko bilang bahagi ng umiiral na ceasefire sa Lebanon. Ayan, dami-damihan sana yung pag-imbak ng perduktong petrolyo ng Pilipinas. Sana ho ay pag na-open na po ito pong commercial shipping sa may Iran area ay hahakot ho sana ng malaking stock ang ating bansa ho, mga kaibigan. 49 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Kumusta po ang ating mga masugid na taga-subaybay? Yung ating mga athlete, congratulations nga pala sa bumubuo ng koponan ng athlete. Ito po sa lungsod ng Cotabato Division, Cotabato City Division, dahil ang Cotabato City Division po ang i-proclaim na overall champion po sa naganap na Barma Amit 2026. Na nangyari po yan sa may parang Maguindanao del Norte. Ang siyang naging host province po ng naturang Athletic Association Amit of 2026. Sampung minuto na lamang po bago sumapit ang alas 5 ng magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Arangkada Balita. Ito po ang Saturday edition. Mula po yan mula po Lunes hanggang Saturday. So ibig sabihin 6 days po na pag-aarangkada ng iba't ibang news anchor po ng nasabing programa. Ito pong Arangkada Balita. Kasama po dyan ang aking mga kasamahan na sina radyo natin Analisa Abbas at radyo natin Carolina Abbas. Sobra pa rin pong ramdam ang matinding init ng panahon saan mang dako ng Pilipinas. Mahigit isang buwan na po na hindi po nakaranas ng pag-ulan, especially dito po sa Bangsamoro. Na kung kaya't gaya po ng ating nabanggit, na kanina ho ay talaga naman pong pahirapan sa ilan po sa ating mga residente dito po sa lungsod ng Cotabato, particular sa may 13 barangays ang affected ho ng walang tubig. Ayan. At mga kaibigan, wag po sana tayo magpabaya. Yung ating mga anak, wag po nating hayaan na maglaro ng apoy. Yung mga lighters dyan, ay kung maaari sana ay atin po itong itago, na hindi po madaling makita o mahanap ng ating mga anak, especially yung mga below 10 years old. Oo, masyado pa silang very active, Mahilig sila maglaro, ng apoy. Ay huwag po sana nating hayaan na ikalat o kung saan-saan natin ilagay yung mga lighters natin, mga ginagamit natin sa ating pagluto. Ayan. So, kung maaari sana ay ipaki-turn off po ng maayos ang lahat. Oo, yung paggamit natin ng ating mga kuryente. Wag din po nating basta-basta gamitin na hindi po natin ito binabantayan. Dahil yun po ay maaari ring pagsimula ng sunog. Ultimong basura nga na hindi po sinindihan ay nasunog. Ayan. Kagabi nga ho, ay ito pong sa may Rosary Heights 10
ay isa pong insidente ng sunog sa basura. Ito pong tinatawag na rubbish fire sa may banda Husky Terminal po sa Rosary Heights 10 nga po. Kagabi po yan mga kaibigan, na banda alas 9:18. So sumiklap po ang apoy sa ganung oras, alas 9:18 ng gabi. Ngunit mabilis naman din po itong naapula, makalipas po ang 2 minuto. So alhamdulillah, dahil hindi po ito lumaki, so agad na na-rescuehan. So at exactly 9:20 ng gabi, kagabi ho, ay naapula po ang apoy. Ito pong sunog sa basura o tinatawag na rubbish fire. Oo, alhamdulillah, dahil dumating agad sa lugar ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis or RDANA responders o ang Team Charlie ng CDRRMO or ito pong Cotabato City Risk Reduction Management Office or Disaster Risk Reduction Management Office bandang alas 9:20 ng gabi. Andun sila, So, umalis din po ang grupo makalipas po ito pong 10 minuto matapos masiguro naligtas at maayos na po ang nasabing lugar. O, tingnan nyo po, kahit yung mga basura dyan, gawa nga po na tuyong-tuyo na ho yung basura, yung mga basura na kumakalat. So, iwasan po natin yan. At saka yung pagsusunog na rin po ng basura na kung saan-saan po kayo nagsusunog, ay bawal rin po sa mga ganitong panahon. Sa ganitong napakainit ng panahon, sa ganitong tag-init at El Nino. Bawal po talaga kung saan magsunog ng basura. Kaya make sure po na yung lugar na pagsusunugan nyo ay ligtas po at saka safe po. Wala pong madadamay na madalihong masusunog. Hindi po malapit sa kabahayan. At wag pong iwan. As much as you can, wag po iwan mga kaibigan ito pong inyong mga sinusunog na basura. Dahil maaari pong paglaruan po yun ng mga bata. O lalipat maraming bata sa inyong lugar. Ang mga bata ho talaga, mahilig po talagang maglaro ng apoy. So maaring magiging sanhi yan. So hindi natin alam yung kagabi, malay nyo, may sinindihan ng bata yung basura na yun. O, diba? Oo, dyan po sa may malapit sa Husky Terminal. So alhamdulillah, dahil wala pong naiulat na nasaktan o nagkaroon ng malaking pinsala sa nasabing insidente kagabi. Kasabay nito mga kaibigan ay muli pong nagpaalala ang kinauukulan sa publiko na maging mapagmatsyag at mag-ingat upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari. "55 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang hapon. Ito pa rin po ang programang Arangkada Balita. So bago po tayo mamamaalam, ay naku po, ay meron pong konting tawag nito magandang balita, Kahit pa paano ay pahapyawan natin na meron ding magandang balita sa kabila ng mainit na panahon. Ito pong presyo ng kuryente mga kaibigan dito po sa Cotabato City, sa Cotabato Light. Bumaba po ngayong Abril o ngayong buwan ng Abril. So alhamdulillah, Oo, ang kabuuang residential electricity rate ay bumaba ng ngayong Abril ng 0.1732 kada kilowatt hour. Ayan. Oo. Ibig sabihin yan ay hindi umabot ng 25 cents. So okay lang yun. Anyway, ang kausapan dito ay kilowatt hour. Kada kilowatt hour. 0.1732. So mula po sa dating 9.8827 pesos kilowatt hour noong nakaraang buwan ay naging 9.7095 pesos kilowatt hour na lamang ito para sa mga billing na matatanggap mula April 18. Ibig sabihin mula ngayong araw hanggang May 17, 2026. Ang tanong, hanggang kailan ba to? How many months ba? Diba? Baka pagdating ng after May, ay tataas na naman at hindi lamang babalik yung ibinaba kundi magiging times to. Ano pa nga ba? Pahirapan na naman, 'di ba?
Oo, sana ho ay tuloy-tuloy na ito at kung hindi man ito tuloy-tuloy na bumababa ay sana ay maging at ease lang man sana na ganun na lang ano. Nabababa na lang lagi ng 0.1732 pesos kada kilowatt hour. Or 0.1732 cents. Ayan, kada kilowatt hour. So ayon po mga kaibigan sa Cotabato Light, ang pagbaba ng singil sa kuryente ay dulot po ng mas mababang presyo sa merkado ng kuryente. Particular po dito po sa tinatawag na Philippine Wholesale or Wholesale Electricity Spot Market o WESM kung saan kumukuha ang kumpanya ng bahagi ng kanilang supply ng kuryente. So ipinapaalala po ng distributor ng kuryente na pabago-bago po ang presyo sa merkado kaya asahan ang buwanang pagbabago sa singil sa kuryente. Ayun naman pala, pabago-bago pala ito pong tinatawag na presyo sa merkado. So ibig sabihin, kahit pa paano magsabi na lang tayo ng alhamdulillah dahil kahit pa paano ay meron pong pagbaba sa presyo ng kuryente ngayong buwan ng Abril hanggang May. Ibig sabihin 1 month. Pag natanggap kayong bill ngayong April 18, so ibig sabihin asahan nyo na may pagbaba. Ayan. So alhamdulillah for that. Still alhamdulillah pa rin. So wala na tayong oras. 2 minuto na lamang bago sumapit po ang alas 5 ng gandang hapon. Tayo po yung unti-unti ng mamamaalam sa programang Arangkada Balita Saturday Edition. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Sabado. Antabayan na po ang Arangkada Balita Monday to Friday hanggang Sabado. Alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. So mag-ingat po tayo lagi saan man tayo naroroon. Lagi pong magdala ng water or tumbler para po sa inyong mga tubig inumin. Para po maiwasan nating anang tinatawag na dehydration. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head or news writer, at sa ngalan po ng aming mga radyo nating patrollers, ng media engineers or technicians, at sa ngalan po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po ang inyong nakasama sa loob po ng isang oras. Sa ngalan po ni radyo natin Analiza Abbas, at po si radyo natin Noronisa Mamintal Kusain, na nag-iwan po sa atin ng kasabihang huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito'y ginto. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Filipino, sama-sama tayo Bangsamoro. Arangkada Balita.